kapamilya! Ito pala ang laman ng episode na ito. Pinutol ko na ang mahabang buhok ko. Pagtatanim ay sineryoso na rin namin. May na-encounter din kaming malaking crabs ni Jaden. Nadiskubre ko na rin ano itong matagal ko nang hinuhukay. Ibabahagi ko rin ang aking workout routine. Dirty Kitchen ay i-upgrade na rin namin. Meron tayong gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024, nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan, pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya. Matindi ang init ngayon dito sa isla. Piling ko tuloy wala ako sa Pilipinas. Kasi habang binabaha ang Luzon, matindi naman ang init dito. Kaya naman, i-let go ko na muna itong mahabang buhok ko. Dahil lately, inaatake ako ng sobrang sakit ng ulo. Ang hinala ko, yung sobrang init at itong mahabang buhok ko ang dahilan. Pero kung mali man, okay lang din naman dahil malaking tipid yung desisyon naming bumili nito. Sa halagang 500 kasi, hindi ko na kailangan lumabas para magpagupit. Kasi imagine 100 pesos yung gupit dito sa isla. So gumagastos kami ni Jaden ng 200 pesos every 2 weeks dahil parehong mabilis humaba ang buhok namin. Dagdag banding pa namin ito kay mama. Natuto na rin pala siyang magupit nung pandemic days. Siya na lang kasi ang naggupit sa amin noon at mababalik nga ulit ngayon. Pero ngayon ako kalbo, tapos si Jaden shaggy. Siya gilid lang yung bawas. Nasa description yung link nitong produkto kapag kailangan nyo rin po ng ganito. Alright! Ito pala yung mga sinalansan naming mga kahoy galing sa creek nung nakaraan. Ginawa namin itong patungan ng aming tanim na mga halaman. At sa mga komento na hindi mag-work ito, tama po kayo. Pero hindi ahas ang bumahay dito, kundi sari-saring insekto na siyang naging peste sa mga tanim ko. Akala ko pa naman nung una napakaganda ng idea ko. Pero hindi pa rin naman sayang kasi natuto pa rin naman tayo. Ang hakbang ay hakbang pa rin kahit gaano man ito kaliit, kaya tuloy lang tayo. At dahil nga sa outcome nito, change plan na muna tayo. Gagawin ko na lang panggatong tong mga to. Kaya tanggalin na muna natin dito. Ibilad na muna natin sa araw bago natin sibakin para siguradong maganda ang apoy sa ating mga lulutuin. Tapos i-clear na muna natin ulit yung area na ito. Hindi natin susukuan hanggat hindi tayo nakakaani ng maganda dito. Naniniwala kasi ako na maganda ang spot na ito dahil isa ito sa tinatamaan ng araw sa umaga. Kaya naman pag nahanap natin ang tamang timpla, tiyak na makakaani din tayo ng maganda. Saktong-sakto nga itong mga kahoy na crates na bigay ng kapitbahay. Ito na lang ang gagamitin nating patungan ng ating mga halaman. Tapos sa area kung saan ang dating reception na ating tinibag ay atin ding susubukang lagyan. Pero tingin ko maganda kung mga bulaklak ang ilagay natin dito. Ano po kaya sa tingin nyo? Hintayin ko na lang po ang comment nyo bago ko tamnan ito. Bulaklak po ba o gulay na lang din? Isusunod naman natin yung pag-replant nitong mga nakasurvive. Then isa pang napansin namin ay malalaki masyado yung butas ng mga crates. Kaya ang nangyayari na uubos yung lupa katagalang dilig nito. Kaya since bawal na ang plastic dito sa isla, pag nakalimutan naming magdala ng sariling lagayan, obligado kaming bumili ng eco bag. Tapos kapag isda or karne yung binili mo, hindi na ideal i-reuse yung eco bag dahil hindi na maganda ang amoy nito. Kaya naman marami kaming naipon dahil nakakapanghinayang
din itong itapon. Kaya naman nakakatuwang magtagpo ang dalawang problema tapos susolusyonan nila ang bawat isa dahil itong naipon na ecobag ang solusyon para sa malalaking butas ng crates na nagiging dahilan sa pagkaubos ng lupa sa katagalang pagdidilig. Tinamnan ko na din pala itong malaking paso ng malunggay at dalawang seedlings ng papaya para in the future kapag gusto natin ng tinola, manok na lang ang bibilhin tapos yung ibang sangkap dito na natin makukuha. Ito yung mga nakasurvive nung dun sa pangalawang batch. Meron tayong talong, luya yan. Tapos may nakasurvive na maliit na kamatis. Nireplant din natin to. Umorder na rin pala tayo ng mga seeds. Kaya naka-ready na ang kanilang pagtataniman. So malinis na dito. Kumbaga ko-convert natin to sa garden. As much as possible, gusto natin recycled materials ang ating mga gagamitin sa pagtatanim. Ideal din kasi na nakalagay sa paso yung mga tanim dahil una, kung irerekta, maugat at matigas yung lupa dito sa area. Pangalawa, para ma-maximize na rin natin yung space. Tapos along the process, pag-aaralan din natin yung organic na paraan ng pagtatanim. Ang mix pala na ito ay kombinasyon ng lupa at pinagtabasan ng kahoy. Halos ganito rin yung ginawa namin sa iba. Tapos itatabi lang muna ulit namin ito para may naka-ready sa parating na seeds na in-order namin online. Isusunod naman natin yung ginawa nila Mama at Jaden. Pero kailangan muna natin i-clear yung area. Dito ko rin kasi itinambak yung mga ritaso ng semento. Tapos naging tapunan din ito ng basura. Kaya naman kailangan ko lang ihiwalay yung mga plastic. Tapos yung mga nabubulok idiretso ko na dito sa isa pang malaking paso. Harap din ito ng creek tapos maganda rin ang sikat ng araw dito. Kung napansin nyo nga dito ko na muna itinambak yung mga kahoy na gagamitin nating panggatong pati yung mga laglag na dahon ng niyog. Tapos itong mga natirang retaso ng semento, isalansan lang muna natin ng maayos sa tabi para in case na kailanganin natin in the future, meron tayong magagamit. Tapos ito naman yung pupunuin natin ng lupa at mga laglag na dahon para mataniman na rin natin. Nasa 80 cm yung lalim nito. Kaya naman kakain din ito ng malaki-laking chunk ng lakas natin bago natin ito mapuno. Though para sa amin, isa to sa masaya at sulit na paglaanan ng lakas. Nasabi ko na rin ito sa mga naunang episodes. Isa to sa mga bagay na matagal na naming gustong gawin. Sa panahon kasi ngayon, iilan na lang yung nagtatanim. Narinig ko lang ito sa kwento ng mentor ko. Yung mga anak daw ng magsasaka, sinabihan sila ng magulang nila na mag-aral ng mabuti para hindi magaya sa kanila. Kaya naman, nung tumanda na sila, wala nang nagmana sa ginagawa nila dahil nag-aral ng mabuti yung mga anak nila. Eh paano yan ngayon? Sino na yung magsasaka? So good morning. Iihi sana ako sa CR. You know. Buhay kaya ito nga buhay. Yung mga coconut crabs dito. Never actually namin yan pinakailaman yung mga yan dito. Since na tumira kami dito sa Siargao. Kasi marami yan dito sa paligid. Papakita ko sa inyo yung mga butas nila. Ito. Butas. Yan. Pati ngayong malaking paso namin on. Binutasan na rin nila. Tinakpan ko actually yan, pero ang laki niyan. Pero kung gusto nyo ng content na kumakain kami ng ganun or nanghuhuli kami ng ganun, comment lang kayo sa baba. Good morning.
Masasabi kong biyaya ang magkaroon ng kapitbahay na pagtitinda ng prutas at gulay ang kanilang hanap buhay. Dahil nga hindi naman maiwasan na may matira sa paninda nila. Tapos nalaman nga rin nila na gusto naming magtanim. Kaya naman maagang bumungad itong binigay nila sa amin. Mga sibuyas ito na hindi na naibenta at nagsipagtubo na. Saktong-sakto nga ang dating nito dahil katatapos lang namin punuin itong malaking paso na gawa nila Mama at Jaden. Kaya naman wag nang magpatumpik-tumpik pa. Tara, taniman na! Jade. Jade. Halika, may papakita ako sa'yo. Sa timba na white. Anong gagawin natin dyan? Kainin natin o papakawalan? Pakawalan. Ha? Pakawalan. Hindi natin alam kung ano yung kinakain. Ayaw mo kainin? Ha? Ang laki niya, no? Oh. Lah, parang ayaw niya na tumakbo. Oh, kalabitin mo. Lo. Ang tapang. Lah. 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 Nahihilo pa siya. Bye-bye. Humayo ka't magpakarami. Bye-bye. Actually, nabili ko lang ito ng 300 in total. Na natin kung nakulay pa kami. Warrior. So ito rin pala yung ginagamit ko pantambak dun sa mga tanim. Isa nga ito sa hinuhukay ko since day one. At dito lahat ng galing yung mga lupa na ginamit natin sa pagtatanim. Actually, kung makikita nyo sa mga unang episodes, punong-puno ito. Dahil ito yung naging main na tapunan nitong resort sa tabi namin. Wala rin akong idea kung ano yung nasa ilalim nito. Pero ngayon na mauubos na, malalaman na rin natin kung ano ba talaga yung nandito. Sa nakikita nyo, dati pala itong banyo pero wala na akong balak i-restore pa ito. Ang naisip ko, taniman na lang din siguro dahil tinatamaan din naman ang araw dito. Nakabili nga ako nitong mga bago kong workout equipment. Itong axe is around 300 and yung lagare naman is around 150. Medyo malayo nga yung presyo niya kapag ikinumpara sa hardware. Buti na lang talaga may Shopee. At ito nga yung bagong workout routine ko, ang magputol at magsibak ng kahoy panggatong.
Ito nga ang training at sukatan nila lolo at lola noon para malaman kung pwede ka nang mag-asawa. Nakakamiss yung era nila. Hindi ko lang sure kung may lugar pa ba dito sa bansa natin na buhay pa ang ganitong kultura. Yung pag nanligaw ka daw sa isang babae, pagsisibakin ka muna ng kahoy or pag-iigibin ka muna ng tubig. Nawasak yung chopping board ko. Yung! So, puno na yung lagayan natin ng kahoy. Okay na muna to sa ngayon. Alright! Kinahapunan nga ay naisipan naman namin ni Mama na i-improve itong kitchen based sa kung ano yung observation namin ng ilang araw na paggamit nito. Ito pala ang pinakawasak or pinakalumang kwarto sa lahat dahil pati yung flooring nito basag-basag na. Pero syempre lagi tayong may paraan. Lahat ng gusto nating mangyari, pwedeng remedyohan at nasa paligid lang natin ang mga kailangan. Very useful nga sa amin itong crates na bigay ng kapitbahay. At ngayon gagamitin naman namin siyang istante na pwedeng pagpatungan ng lahat ng kakailanganin dito sa aming dirty kitchen. I-convert naman namin from single burner to double burner para sa mga oras na kailangan magsabay ng sinaing at ulam, merong available na malulutuan. Sa kultura nating mga Pilipino, ang dirty kitchen ay hindi maruming kusina, kundi isang pamana ng ating kultura at paraan ng pamumuhay. Simple, praktikal at laging nakakaakma sa pangangailangan ng pamilya.